الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والغور الميامين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, gabing ito, insyaallah, ay ating ipagpapatuloy ang anuman ang ating naumpisahan. Tama ba yung Tagalog ko? Naumpisahan, or where did we start, or where did we end from our last lesson patungkol sa talambuhay ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Ngayon mga kapatid, siyempre bago tayo magsimula ay kailangan natin, at gusto ko, nagagalak ako na ma-review natin kung ano yung ating naumpisahan bago tayo pumunta rito sa sumunod na paksa. Dahil sa nakikita ko, ang pag-aaral ng sirah o talambuhay ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam ay katulad dito ng mathematics na may formula. Yung una pa lang, pag hindi mo siya naintindihan at hindi mo nakuha, medyo nahihirapan ka na at malilito ka sa mga sunod-sunod na mga series na paksa. Alam nyo yun? Yung gusto kong bang sabihin na parang ganun. Gusto kong ipaliwanag sa lahat na ang pag-aaral natin sa sirah, talambuhay ng propeta, ay ito ay binubuo ng, ayon sa mga dalubhasa, nagkukwento ng sirah, ay lang naman talaga ito yung dapat nating malaman sa pag-aaral ng ating talambuhay o talambuhay ng alayhi afdalus salatu wassalam. Kailangan una ay matandaan natin. Kailangan bang i-memorya? Oo, kailangan natin ma-memorize ang alin? Ang mga kaganapan. Una, kaganapan. Dahilan, kasama na yun doon. Yung mga pangalan ng mga tao na bumubuo sa mga kaganapan na nangyari, at yung mga lugar na nangyari ang patungkol sa talakayan na ito, at yung mga petsa. So when we talk about the history, ito talaga yung mga main points na kailangan, di ba? Yung kukunin natin, it is the history of the records of the past and the events, and including the names and the places and the cause and pros and everything all about the history. So ito naman ang dahilan kung bakit natin ito kinukuha. Kaya tinatanong ko ngayon sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, o mayroon pang ibang nanonood sa ibang bansa, sa ibang lugar, katulad dito ngayon, ginagawa ko rin, kapatid na sirhan, na nagla-live ako sa page ko dahil gusto ko mapakinabangan ng karamihan. Hindi lang kayo yung dito, pati na rin yung mga ibang kapatiran natin na sumusubaybay sa atin sa ating mga video, dahil makipaghunaan tayo ng kabutihan at karamihan ng mabuti. Sa isa ito, lalo na tayo ngayon ay nandirito sa buhay ng new millennium ng technology na ngayon, itong internet. So kailangan natin gamitin ng lahat ng ikabubuti sa ayon sa ating pagpapaliwanag
ayon sa ating pag-aaral at ayon sa ating mga samahan patungkol dito sa mga ganitong uri ng pagsasama-sama na pagtitipon-tipon, maliban na lamang sa ito ay para sa Allah. So ngayon, balikan natin, sino ba ang pwedeng makasagot sa unang tanong kung ano yung pangalan na ginawa, ang pangalan ng simbahan na ginawa, kanat buniyat li ajlil malik al-habasha. Ma ismu hadhihi al-kanisa? What was the name built by Abraha, the church devoted and dedicated to the king of Ethiopia? Kasi yung Habasha is an Arabic term, tapos yung Ethiopia ay yun yung English term niya. Ethiopia, I think Arabic or Ethiopia, tama, ganun din sa mga taga Ethiopia. So yung king na yon, si Najashi, at ginawa ni Abraha para doon. Anong pangalan ng simbahan? Maaari bang sagutin natin mga kapatid abang ito ay sinisimulan natin ng mainit na kape? Masya Allah, jazakallah khair. Ano yon? Bismillah. May nakaalala sa inyo mga minamahal kong kapatid sa Islam kung anong pangalan ng ating anong pangalan ng masjid na yo, yung mosque, astaghfirullah, yung kanisa na ipinagawa? Naririnig ako. Naririnig, Ustaz. Bismillah, i-review natin yung mga estudyante natin kasi ito pag-aaral kasi talaga to eh. Hindi lang ito talaga lecture. I don't want to make this kind of class na ito ay by lecture, salita lang tayo ng salita, di nakikinig kayo. No. You have also to, sometimes you can interrupt and at the same time, you can ask question. Anyway, yung question naman natin, binibigyan tayo ng 30 minutes, di ba? Answer and question. So, maaari doon na yun, ilista nyo na lang, sulat nyo. Pero at this time, within the period of 1 hour, ang gusto ko talaga is sharing. At saka yung, kailangan natin ng musharaka. Ano daw yung pangalan ng kanisa na yon o yung church na pinagawa? Wa kanat akbar wa ajmalul kanisa buniyat fil alam fi dhalikal waqt. Yun ang isa sa mga huge na pinakamalaki, pinakamaganda na ginawa na simbahan na inalay kay Al-Malik Najashi. Ano daw yun? Al-Khalis, Ustaz. Al-Khalis, barakallahu fik. Sino yung sumagot? Si Maui? Si kapatid TSYPS, Ustaz. Gantimpalaan ka ng Allah kapatid. Alhamdulillah. Zadakallahu ilma. Khalis sa English or kulais. Tinawag na kulay sa Arabic. Kung tawagin ay kulais. Ngayon, naalala nyo ba kung sino yung tao na nagpakilala na sumamba ang mga taga-Magka, ang Quraysh ng mga ribulto? Alalahanin, siya ang unang tao na nagdala ng mga ribulto at mga imahe na galing sa Syam, yung iba galing sa Yaman. Sinabi nila, hatta yu'badu fi jaziratil Arab. Sino ang taong yun? Isa-isa lang. Amru bin Luay. Alhamdulillah, Masya Allah, magagaling to ng mga estudyante. Talagang hindi ako rito antukin sa pagtuturo. Very good. Amru bin Luay. Siya ang nagdala ng mga ribulto. Tila, ang pangalan na ribulto ito, additional information ito sa atin mga kapatid, ay ito si Hubal. Yung iba sinabi Lat, Uzza. Pero ayon sa Ibn Hisham na kitab, mayroon tayong dito mga kapatid na mga aside from Rahikul Maktum, yung kitab ni Ibn Hisham sa Siratun Nabawi, at saka ito rin yung kay Muhammad ibn Abdul Wahhab na Mukhtaratu Sira, at saka yung pinakita ko sa inyo yung last week. Yung pangalan nun na dinala niya doon ay Hubal. Okay.
natin, alhamdulillah, that's enough already for our review doon sa nakaraan na ating nakuha patungkol sa bakit nagawa itong kanisa na ito. Naalala nyo ba kung saan tayo huminto nung last week? Bismillah. Hotcake, mga kapatid. Hindi palan kayo ng Allah. Ha? Next topic. Alhamdulillah. Very good. Anyway, inshallah, I will try myself to make this class na gagawin natin siya by, of course, chapter by chapter, kabanatang kabanata, para subaybayan natin noong yung mga nauna pa, yung sumunod, pangkasalukuyan, hanggang kung saan tayo magtatapos. Itong Suratul Fil, at ito ay bumaba, of course, para ito ay balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaganapan na nangyari nang lumusob si Abraha al-Habashi, yusammunaha Abraha al-Habashi, na ang Lusya ay lumusob ng Makkah. Batid nyo ba, mga kapatid? Subhanallah, ayon sa ibang pagpapaliwanag ng mga pantas, itong Suratul Fil, kung saan dito natin sisimulan, of course, yung kapanganakan ni Propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam, ay parang ito ay may kaugnayan na sequence doon sa nangyari na kaganapan kung saan na ipadala ang Ashabul Ukhdud. Yung Ashabul Ukhdud, patungkol ito sa isang gulam, isang nagbinatilyo, na dahil sa kanya siya ang naging dahilan na hindi siya mapatay-patay ng hari, dahil sa siya hanggat siya ay maniwala doon sa kung ano ang itinuro sa kanya ng rahib. Ar-rahib was sahir. Yung sahir na yun yung mangkukulam, yun yung nagtuturo sa kanya ng mga patungkol sa mga paniniwala, sa mga pakikipagkaibigan, paghiling sa mga engkanto, sa mga jin, para tao kung anong may nararamdam o ano yung mga hiling nila, at yung isang rahib ay tinuruan siya ng tauhid. Hanggat namatay itong rahib na ipinapatay ng king, dahil ang istorya rito, mga kapatid, dahil yung isa sa mga malapit sa king na yun, sa Ashabul Ukhdud, anyway, ito kasi yung sequence kung bakit ito naipadala at bakit ito nangyari. Nung nangyari yun, ay sabi ng king, sabi ng gulam, Rabbul Gulam, yusamuna hadil qisatul gulam, ito yung makikita natin sa tafsir sa Quran dun sa Ashabul Ukhdud, dun sa Suratul Buruj, ay hindi siya mapatay-patay hanggat sinabi niya na hindi mo ako kayang patayin. Dahil, mga kapatid, ipinag-utos ng Malik na king na yun na siya ay dinala sa dagat, at para siya ay patayin doon, pero ang namatay yung mga kawal ng hari. Tapos pinunta siya sa pinakatuktok na mataas na bundok hanggat siya ay hulugin dun sa bangin na yun, pero hindi rin yun nangyari sa kapahintulutan ng Allah, at namatay yung mga kawal na pinasama ng king, hanggat wala nang natira siya lang. At sinabi ng king, paano, sabi ng gulam, hindi mo ako kayang patayin maliban na lamang na sabihin mo na Bismillahi birabbi hadal gulam, at ito ay batuin mo ako at papatayin mo ako para ako ay mamatay. At yun nga, at gawin mo yun, gusto ko sa madlang people, madlang tao, buong bayan dito sa lugar na ito, na kung saan ay makikita ng lahat ng karamihan na tao. Talking here about the mga Christians before pa ito sa Madina, at saka sa Makkah. Ngayon, sinaksihan ng mga tao
at sinabi niya para mapatay ko itong gulam na ito ay sinabi niya na bismillahi birabbi hadal gulam aqtulu at siya ay napatay ng Malik na yun sa pamamagitan ng pagsabi niya na bismillah birabbi hadal gulam sa ngalan ng Allah ang Diyos ng taong batang ito at doon nakita ng mga tao na 20,000 o kumulang humigit na sila ay naniwala sa oras na yun na nagsabi ang isang Malik na birabbil gulam. At noong ito ay nangyari, ang king na ito, ang Malik na ito ay nakita niya at nakita niya yung 20,000 na mga tao o more than buong bayan ay naniwala dahil sa isang pagkasyahid, dahil sa isang paniniwala, paninindigan ng isang nagbibinatang matibay ang kanyang pananampalataya sa Allah. At nung ito ay nangyari mga kapatid, ay pinarusahan ng Malik na ito yung mga Rabbul Gulam. Sinong Rabbul Gulam na ito mga kapatid? Sino ang Rabbul Gulam? Yung mga naniwala doon. Napabalita ito ni Abu Nufail at pinarating ito kay Habasha, kay Najasi sa Habasa. Dito ngayon magsisimula yung nangyari na kaganapan. Dahil ang ginawa ng Malik na yun ay pinasunog niya ang lahat ng mga tao na naniniwala doon sa Rabbul Gulam. Mga kapatid, sa mga kapanahunan na yun, ang mga naniniwala sa kaisahan ng Allah, matindi ang parusa na kanilang dinaranas sa kanilang paniniwala. Magsabi ka lang ng ashhadu an la ilaha illallah, paparusahan ka na at papatayin ka talaga na ipapakita sa maraming tao. At wag na tayong lumayo sa kaganapan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamilya ni Ammar ibn Yasir na kung saan ay naparusahan ang mga taong ito, si Bilal ibn Rabah, na lantaran ang parusa sa kanila. Alhamdulillah, dahil tayo sa kapanahunan natin ngayon, mapalad tayo, mag-Muslim ka, pumasok sa Islam, magiging sikat ka pa at marami pang naghihingi sa iyo ng kapatawaran sa Allah at magiging tunay na ikaw ay nasa mapayapa, hindi katulad ng mga ng mga nauna kung paano sila tumanggap ng Islam ay matindi ang parusa na kanilang dinaranas. Ngayon mga kapatid, isinumbong ni Nufail kay Najasi na hindi mo ba alam na mayroong 20,000 o humigit na namatay na mga Kristiyano dahil itong si Al-Najasi, King Al-Malik fi Habasha, ay siya ay Kristiyano. Pero Kristiyano na matutuo at Kristiyano na hakim. Kristiyano na siya ay pantay ang kanyang pakikitungo sa lahat at mayroon siyang dunong na matalino. Kung saan sa oras nung ito ay sabihin sa kanya, may mga Arabo, nakuha natin nung nakaraan, na kung saan ang tribo ng Jazirat al-Arab na si Abdullah, ang ama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang lolo niya na si Abdul Muttalib, hiniling niya kay Abraha ang kunin niya yung 200 na mga kamelyo, hindi ba? Paano ito nangyari? Nangyari ito mga kapatid noong si Abraha ay nakita ni Abraha na nagkaisa ang mga Hudyo at ang mga musyrikin na mga Arabo. Tandaan ito musyrikun alladhina yushrikuna billah. Sila yung mga tao na nagtatambal sa Allah at sinasamba nila ay ang mga aliha. Lat, Uzza, ito, Hubal, yan, mga sinasamba nila ng mga iba't ibang mga ribulto. Ngayon, sila ay kakampi ng mga Hudyo. Kaya nagkaisa, nagsanib ang mga Hudyo sa Makkah, sa Madina, sa Najran, ang Hudyo at itong mga Arabo na mapagtambal sa Allah ng mga Quraysh. At ang nangyari, nalaman ito ni
king of Ethiopia na si Najashi, at sinabihan niya itong si Abraha. Dahil si Abraha ay isa lamang ito sa, kumbaga, ang pinakapinuno at leader na Malik ay king ay si Najashi. So si Abraha doon lang siya sa Yaman. Siya ay mayroon siyang mayroon siyang kapangyarihan doon sa Yaman. Kaya sinabi niya, inutusan niya na makipagsanib kayo at labanan itong mga Hudyo at mga Quraysh na mga mapagtambal sa Allah dahil sa pagpapatay nila sa mga Kristiyano. Ngayon, ang ginawa ni Abraha ay nakipag-isa siya sa isang tao na kung tawaging ay si Aryat. Si Aryat ay mayroon din siyang mga sundalo, mayroon din siyang mga kawal. Mabigat din ang kanyang mga kawal at matatapang, masisigla, at ganun din si Abraha. Sabi ni Abraha kay Aryat, bakit hindi natin pagsamahin ang ating jaysh, ang mga kawal mo at ang mga kawal ko, nang sa gayon ay para masundan natin kung ano ang gusto ng king na si Najashi, labanan para itong mga Hudyo dahil sa pagpatay nila dito sa mga kapwa nating mga Kristiyano. Sabi nila, sige, pagsanibin natin. Sabi niya, sino ang magiging leader? Ayan. Sabi ni Abraha, hindi pwede ang maging leader ng dalawang sanib na ito, dalawang puwersa, ay dalawa. So, kailangan iisa lang. So, sabi niya, sige, ang magiging leader dito, kailangan ay siya ang mamumuno sa lahat ng mga kawal na ito. Kaya nagkaisa sila at sinabi niya na hindi natin ipapakita sa mga tao ang ating labanan. Bakit? Paano? Dahil ang sabi ng isa, ikaw maging leader, hindi siya papayag, at yung isa rin, sabi niya, ako na lang, hindi rin siya pumayag. Ang sabi nila, magkaroon na lang tayo ng paglalaban na walang makakakita sa mga kawal natin. Kailan mangyari? Sabi niya, kinabukasan. Kinabukasan, nangyari at sila ay nagtagpo at sinabi nila, walang kasama. Ibig sabihin, kung mapatay mo ako, ikaw ang magiging leader. O di kaya kung sino ang susuko sa ating labanan. Ang nangyari, mga kapatid, nagtraidor si Abraha. Paano siya nagtraidor? Sinabi niya sa kanyang mga kawal, kinabukasan magkikita kami ni Aryat. At pag nakita niya ko na nagsabi ako ng tulong, punta kayo agad sa lugar na kung saan kami nandoon at patayin niyo siya. Yun nga ang nangyari, mga kapatid. Anahukhada. Tinraidor niya si Aryat. Nung nangyari yun, ay naglaban sila dahil si Abraha ay maliit lamang na tao. Hindi gaano katangkad, hindi malaki. Alhamdulillah, maliliit na tao yan, katulad ni Hitler. Alhamdulillah, maswerte tayo, maski maliit tayo. Ibig sabihin, makikita dyan, mga kapatid, na minsan, hindi nakikita sa laki ng tao, ano? So, ang punto rito, asyahid, si Abraha, maliit siya, pero mautak at matalino. Si Aryat, malaki, matapang, maskulado, at naglaban sila, muntik nang mamatay si Abraha dahil naunahan siya. Nagkaroon siya ng, ayon sa mga nagkukwento, nagkaroon dinugo ang kanyang muka, pati ang kanyang ulo. At nung ito ay gusto nang patayin ni Aryat, napansin ni Aryat na hindi ko dapat ito patayin dahil ako ang magiging hari at siya naman ay sunod-sunod sa akin. Kaya nung ito ay sinagib niya at para hindi niya patayin, ngayon ang nangyari ay tumulong na sinabi niya, tulong sa kanyang mga kawal, pumunta ang mga kawal ni Abraha at pinatay nila itong si Aryat. Nung napatay nila si Aryat, walang pagdududa, si Abraha ang naging namuno sa dalawang kawal. Noong narinig ito ni the king of Habasha, si Najashi, kana ghadban shadidan. Nagalit siya, ng todong nagalit siya kay Abraha dahil bakit niya pinapatay itong si Aryat. At instead na magsanib sila, magtulungan. Kaya sinabi niya kay Abraha, ipapalusob ko ang Yemen. Hindi na kita pakikinggan anong mga payo mo at kayo ay aking lulusubin at ipapatay dahil sa inyong ginawa instead na magtulungan kayo. Ang shahid sa istorya, mga kapatid, subhanallah,
ganun, umiral pa rin ang pagkatalino ni Abraha. Ang ginawa niya, kumuha siya, sumulat siya. Nag-alay siya ng turab sa Yaman, na kinikilala ang turab sa Yaman, yung ibang nagkukwento, nagdala ng mga diamond o mga alahas o ano pang, basta gift yun, gift sa isang king. At sinabi niya kay Najashi, ito ay sulat ni Abraha mula sa Yaman. Ito ang turab na inaalay ko sa iyo. Ano ang gusto mo? Ikaw na ang aking ibig sabihin, sumuko at sumurrender na ako sa iyo. At ano man ang hiling mo ay aking gagawin. Ibig sabihin, kumbaga, nagtauba siya, humiling siya ng kapatawaran sa kanya, at hilingin mo lang na ito ang lahat ay pagmamay-ari mo na. At dito ang pinakamaganda ang nangyari. Sabi niya, gagawa ako. At ito na ang nasa intensyon ko, na gagawa ako ng pinakamalaking simbahan. At ang simbahan na ito ay iaalay ko para sa iyo. Di ba yun ang nakuha natin nung last week? Gumawa ng simbahan para ialay kay Najashi. Kufar, haula il-kufar, indama yabnun wa indama yaf'aluna shay'an li ajlin nas wa laysa li ajli lillah. Ngayon, gumawa siya, napatawad siya ni Najashi. At sabi niya, yan ang gusto ko sa lahat ng sinabi mo. At sinabi niya, dahil yan, bibigyan kita ng dagdag na mga kawal para labanan ng inyong mga kalaban dyan, at mayroon akong ibibigay sa iyo na mga fil. Ano itong fil? Ito yung mga elepante. Wa ma kana li jaziratil Arab an yadkhulu al-fil. Sa gitnang silangan, hindi pa nakikilala ang elepante. Wala pang elepante doon na laban. Kasi ang mga ginagamit ng labanan ng mga Arabo ay mga kamelyo at ang mga kabayo. Kaya sabi ni Najashi, magbibigay ako sa iyo ng mga kasama ng kawal at may mga kasamang mga elepante. Isa dito sa mga elepanteng ito na pinakamalaking elepante sa lahat. Pag tumayo siya, mga kapatid, halos lahat yung mga kasama niya ng mga elepante na kawal, makikita mo ang kanyang layo ayon sa mga nagkukwento dito sa mga tarikh ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa man ito nangyari. At ang pangalan ng elepanteng ito, wag niyo kalimutan, we are talking about the history of the Prophet Muhammad. Ang pangalan niya ay si Mahmud. Mahmud ang pangalan ng pinakamalaking elepanteng ito. Ngayon, subhanallah, ang ganda ng mga tafsir dito ng mga pantas. Noong naibigay, kila anahu 80 wa 90 wa fi man rawahu min ba'dil ulama anahu atahu alf minal al-fi'l. May nagsabi na 80, 90, 600, at nagsabi din ng mga pantas na 1,000 na mga elepante na ibinigay kay Abraha dahil sa naging nagalak ang kanyang balita mula kay Abraha at natuwa itong si Najashi. At of course, ang mga elepante, ito ay nakikilala lang sa lugar ng Africa at saka sa India. Sa Arabo, never pa ito na-introduce. For the first time in the history na dumating ang mga fil o mga elepanteng ito sa Jaziratil Arab. Nung ito ay dumating na, mga kapatid, at napagawa na itong pinakamagandang simbahan na ipinagawa ni Abraha na inalay niya kay Najashi. Ajib, subhanallah. Pakinggan nyo, mga kapatid, mabuti anong nangyari. Dahil ang gusto ni Abraha, nakikita niya ang Kaaba, ang Baitullahil Haram, na ito yung sentro ng kalakalan ng mga Arabo. Sa Sham, sa Babylonia, sa lahat ng mga lugar na ito, dito sila ito yung commercial center. Dito sila yung kalakalan, pagbibenta, pagtitipon, at siyempre, ito rin yung inna awwala bayti wudiya linnas lalladhi bi Makkah. Ito yung unang bahay dalanginan na itinalaga ng Allah dito sa lupa. At si Ibrahim at si Ismail, dito ginawa nila ito, at ito ay nananatili hanggang sa kapanahunan ng mga Quraysh sa oras na yon. At subhanallah, nakakamangha, naniniwala pala ang mga Quraysh na ang Allah, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos. Ngunit ang kulang lang sa kanila ay hindi sila sumasamba sa Allah. Ano ba yung aya sa Quran?
Wa idha qila lahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Pag tinanong sa kanila sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, sinasabi nila ang Allah ang lumikha nito. Pero nakaru bi ubudiyatil ilah, at sila ay tumalikod at hindi sumamba sa Allah. Ang pag-aalay nila hindi sa Allah. Saan sila nag-aalay? Doon sa mga ribulto, doon sa mga imahe, liyukarribuna, para lumapit daw sila, at ang kanilang hiling ay dumating sa kung sinong Panginoon na kanilang nilalapitan. Katulad ngayon yan, lantaran ngayon, katulad ng may mga ibang mga tao ngayon naniniwala na may Diyos, hindi si Jesucristo, pero naniniwala pa rin dyan sa mga ribulto na yan para daw doon nila nararamdaman yung sense of communication nila sa God. Emosyon ang kanilang pinapairal at hindi tunay na paniniwala sa Allah. Balikan natin itong istorya mga kapatid. Nung ito ay nangyari, nagawa na ang Qulais o Qulais Al-Qalis kung tawagin sa English, ang pinakamalaking simbahan na nagawa sa Yaman, sa Sana'a, the capital of Yaman. Nung ito ay nagawa na, ipinatawag ni Abraha sa buong Jaziratil Arab, wala na ang Kaaba. Maitim yan, maliit lang. Tignan nyo itong Al-Qulais. At tinignan nga nila mga kapatid, ito ay unang pinakamalaki sa oras na kapanahunan na yon na pinagawa na napakalaki, napakaganda at matayod. Ano ba Tagalog yun? Yung pinakamataas. Kasi tinawag siya na Qulais o Qulais dahil yung mga Arabo, sila ang tumawag doon dahil mayroon silang nilalagay sa kanilang ulo na pag tinignan nila yung simbahan na yun, yukallis, nahuhulog yung mga Qulais nila dahil sa pagka tangkad o pagka matayog. Okay, that's the right term. I'm sorry. Pinakamatayog na ginawa na building sa oras na yun. At nahuhulog ang kanilang mga Qulais na tinatawag dito sa kanilang ulo dahil sa matayog na ginawa sa kapanahunan na yun. At nung ito'y nagawa, nabawasan, na-divert ang ibang mga Arabo dahil sila nga ay mga musyrikin, hindi naniniwala sa Allah, at sila ay nabighani at napunta ang atensyon nila doon sa pinakamalaking simbahan. Nung nangyari na itong malaking simbahan, nakuha natin na isa sa mga tribo. Kaninong tribo yun? Oy, mga kapatid, kaninong tribo? Para hindi ako mabulunan. Kaninong tribo? Sinong tribo ang sumira doon sa malaking kanisa na yon? Bismillah. Kasama po sa mga tribo ng Quraysh. Correct. Isa sa mga tribo ng Quraysh ay o na lalaki na pumunta doon para siraan o lagyan ng bahid itong simbahan na ito. Binanggit ko yon. Anybody from the group who can remember kung sino yung sumusulat? Si Abasa? Ayun, may nakasagot. Kuinana. Ang sinabi niya, Kuinana. Hindi Kuinana. Yun ay sa mga Kinana. The tribe of Kinana ang pumunta ron. Ang mga pantas, tatlo ang kwento nila dito. Yung iba, dalawa. Dahil sa galit ng mga Quraysh na Arabo sa paggawa nito ni Abraha, yung unang sinabi natin na isang tribo sa Kinana, tribo ng Kinana na mga kalalakihan, grupo ng kalalakihan, ibang sinabi yung isang lalaki na ito, pumasok doon dito mismo sa altar na kung saan doon nagdadalanginan at nagpupulong itong mga Kristiyano na ito. Ang ginawa niya, dinumihan ito. Umihi, nagdumi, at kinabukasan pumunta ang mga tao, sabi nila hindi to magandang puntahan, bakit ang baho ganyan. Napag-alaman niya sinong gumawa rito, sinabi nila na ito nga ay sa tribo ng mga Arabo mula sa Makkah na si tribo ng Kinana.
Isang riwaya, sinabi nila, ito rin daw ay pumunta ang mga Arabo at ito ay sinunog nila. Sinunog nila itong kulay. Isang parte lang na nasunog at sobrang nagalit itong si Abraha al-Habashiyu. Dahil meron na siyang mga kawal. Maliit nga siya, pero mautak, matapang, at meron siyang leadership talaga na matapang siya at nakikilala na siya sa buong Jaziratul Arab. Ngayon, nung napag-alaman nito, nasabi natin ang pangalan na si Dunufail na siya yung dalil ng mga taong ito para sa Makkah. Pinuntahan niya itong si Abraha. Sabi niya, tutulong ako dahil itong ginawa nila dito sa simbahan. Mayroong isang tao na isang amin, sekretary o malapit kay Al-Habashi. Ang pangalan niya ay si Abu Rigal. Si Abu Rigal, siya ang naging dalil, ibig sabihin ng dalil, nagturo sa daan patungo doon sa Makkah. Kaya nung dumating na sila sa Taif, sa lugar na Taif, that is more or less 100 kilometers or more or less 90 kilometers of to Makkah, or less than, malapit lang yun mga kapatid, hindi abot yun ng 100 kilometers. Diba? Taif to Makkah is about maybe 60-40 kilometers. Ngayon, doon sa lugar na yun, nabawian na ng buhay itong si Abu Rigal. At nung nangyari na ito, si Dunufail ay sumama pa rin hanggang dumating sila sa lugar na Wadi Muhasir. Isulat ito, hoy mga tarikh. Anybody of you who would like to write the history why this happened during the time of Prophet, during the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napaka-paborito natin yung history. Problema ngayon sa memory natin, naubusan na tayo ng pag-memorize, ano? Ngayon, yung Muhasir na lugar, mabayna al-Muzdalifa wa Arafah. Ang Muzdalifa wa Arafah, yung lugar na yon, doon ang pangalan niya ay Muhasir. Dumayo at doon napunta si Abraha, 10 ng kanyang mga kawal, at doon lang sila napatigil at gustong lumusob sila ng Makkah sa Kaaba, the Black Stone. Ang problema, hindi nakakagalaw sino hindi nakakagalaw? Si Mahmud. Hoy, tignan nyo mga kapatid ha. Ang tafsir ng mga pantas, si Mahmud ang hindi makagalaw. Subhanallah, dahil ang mga ilipante pala, mayroon silang leadership. Pag tumayo si Mahmud na ilipante, ang pinaka-pinuno at pinakamalaki sa kanila, dadaan din at tatayo at makikiisa ang lahat ng mga ilipante ng kanyang mga kawal. Pero si Mahmud mismo hindi nakagalaw. Kaya ang sinabi dito ng Allah, alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil, as-sahab, asahib singular, ashab ibig sabihin plural. Hindi mo ba nakita, mamaya kukunin natin yung tafsir niyan mga kapatid, no? Ang punto doon, yung ashabil fil, hindi sinabi na ashabil fila na maraming fila, kasi yun ang plural eh. Ba't sinabi ng Allah singular? Kasi ang tinutukoy doon si Mahmud. Yung mga kasamahan na mga kawal na kasama ni Mahmud na yung ay na yun ay feel isa lang. Sinabi doon ng Allah, ginamit niya ang singular. Subhanallah, look at the beauty of his beauty of the term that Allah subhanahu wa ta'ala uses in every single word sa Quran. Ito mga kapatid ang sinasabi natin na miracle of the Quran. Ito yung balaga. Dito natin tunay na maintindihan kung paano ito tinafsir ng mga pantas. Anyway, ang shahid, nung pumunta sila doon, sinabi daw ng isa sa mga Arabo na naniniwala sila na ang Kaaba ay of course ginawa ni Ibrahim at saka ginawa ito ni Ismail, na naniniwala sila ng Allah ay poprotektahan nito. Sinabi daw ibinulong kay Mahmud, irji ila makanin ma syi'ta fala la taqdum. Ibig sabihin, bumalik ka sa kung saan ka nang galing.
kayo ang mapaparusahan, kayo ang kapighatian sa inyong paglusog. Anyway, sabi ng ibang pagpapaliwanag ng mga pantas, maski hindi yung sinabi, pero ito ay kadar ng Allah at mangyayari, at siya ang may kapangyarihan kung anong gagawin niya sa mga ashabul fil. Kaya, ang ginawa nila kay Mahmud, si Abraha, 10 sila. Binato, sinaktan, lumabas ang mga dugo dito kay Mahmud. Pero, pag siya, paano mo mapapatayo ang pinakamalaking elepante na kung siya ay nakaupo? Patayuin niya ng mga kalalakihan. Ginamit nila, subhanallah mga kapatid. Ayon sa mga pagkukwento, itong mga elepante pala na mayroon silang dala-dalang mga hindi armas. Dumala sila ng malaking mga kawal. Malaking mga, hindi bato kundi malaking mga kawal na para ito ay gamitin para ang Kaaba ay sirain na lubusan. Hindi susunugin kundi dumala sila ng mga malaking mga kagamitan, kahoy o mga metal para lihudumi Kaaba. Yun ang ginamit kasi siyempre sino makakapagdala doon? Hindi kakayanin yun ng basta-basta ng mga mabibigat na ng mga kamelyo o di kaya itong mga horses. Siyempre kakayanin yun ng elepante. Kaya yun pala ang hangad ni Abraha para lang sirain itong Kaaba bilang paghiganti. Ngayon, ang nakakapagtaka itong si Mahmud, pag sinabi na pumunta ka rito sa banda ng kaliwa, papunta ng Yaman, babalik siya at tatayo. Pumunta ka dito sa kabila, dito sa may papunta sa Sham, pupunta siya. Pero pag pinatayo at pupunta sa Kaaba, abadan, hindi siya tatayo. Allahu Akbar! Wa hadha jaa amrullah wa hum karihun. Dumating ang kagustuhan ng Allah, ang parusa ng Allah, dumating ang kagustuhan ng Allah na anuman mangyayari. Kaya, nung ito ay mangyari mga kapatid, bago ito mangyari, nakipag-usap si Abraha. Sabi niya, sino ba yung Ashraf al-Quraysh na nandyan sa Makkah? Siyempre, ang mga Quraysh, kakilala lang sila ng mga tribu, ang kilala nila doon ay si Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib, ang pangalan pala niya ay si Shayba. Si Shayba ang pangalan ni Abdul Muttalib. Bakit? Ang original na pangalan niya si Shayba dahil pinalaki ito ng kanyang uncle na si Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib na yung kanyang uncle na min khawalihi sa Madina, pinalaki siya. Kaya nung dumating siya, itong si Abdul Muttalib doon sa Makkah, tinatanong siya, sino ito? Ang sinasabi ni Abdul Muttalib ay ito ay Abdunli. Ibig sabihin ay alipin ko. Ganyan ang mga Arabo, ginagawang alipin. Kaya sinabi siya na Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ibig sabihin nakilala siya na Abdul Muttalib, pero ang original na pangalan niya ay si Shayba. Shayba al-Hamd kung tawagin. Na anak siya ni Abdul Manaf, na anak ni Hashim. Yun yung kung saan nanggaling si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Abdul Muttalib, matayog, malakas, maskulado, malaki. At kilala natin si Abraha na sabi natin, napakaliit lang. Nag-usap sila. Sabi ni Abdul Muttalib, sabi ni Abraha kay Abdul Muttalib, ang sa akin lang, kinuha natin ito nung nakaraan. Hindi ko kayo papatayin. Hindi kami makikipaglaban sa inyo. Ang gusto ko lang ay sirain ang Kaaba. Subhanallah, ang isang riwaya, sinabi ng mga pantas, na unang nagsalita, itong si Abdul Muttalib. Kasi si Abraha nakaupo sa kanyang upuan, at nung siya ay nakaupo sa kanyang upuan, ay nakita niya na si Abdul Muttalib ay umupo ng diretso sa lapag. Hindi siya umupo sa upuan doon sa lapag. Yan ang mga kaugalian ng mga Arabo. Nature nila na mahilig sila na nakaupo lang sa lapag, di ba? Pagpapakumbaba. Yun ang kasama sa kultura nila. Nung umupo siya, si Abraha nakiupo na rin sa kanya. Pero ayon sa mga nagkukwento, si Abraha dun sa Tarikh ni Ibn Hisham, parang nagkaroon siya ng pangamba, natakot. Sabi niya, hindi ko kilala itong si Abdul Muttalib. Pero yung bang parang nakita mo siya na parang nagkaroon ka na ng appreciation o pangamba sa kanya. Kumbaga sa mga Maranaw na adna pamanganganian. Sa Maranaw na kung tawagin na malay pamangangan, yung ikamamalang ka, una pa lang pagkita mo, parang
hindi mo pwedeng sabihin kung ano yung gusto mo eh. Parang nagkakaroon ka na ng hiya o ganoon. So, ngayon, yun ang naramdaman ni Abraha. Subhanallah. Noong nangyari yun, sabi ni Abraha, ano ang gusto mo? Tingnan mo, si Abraham mismo ang nagsabi, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo dahil yun ang mangyayari. Dahil una pa lang, nauna na ang takot o pangamba ni Abraha kay Abdul Muttalib. Siya nakita niya na talagang ilugan titignan, matapang at parang sabi niya mandirigma. Ngayon, sabi ni Abdul Muttalib, wala. Ang gusto ko lang ay may balik sa akin ang 200 na mga kamelyo. Na akin yun, sa aking tribu. Tumawa si Abraha na mayroong istihza. Ang istihza, yung panliliit, sabi niya, hindi ko akalain pala na ang pinuno ng mga Quraysh na mga Arabong ito na mababaw ang kanyang utak. Hindi ko akalain na ang sasabihin lang pala niya, kukunin lang niya yung mga isasauli, ya? Ibabalik isasauli, Bisaya yun. Ibabalik sa kanya yung mga 200 camels. Hindi man niya inisip na gigibain namin ng Kaaba. History ito. Ginawa ito ng kanilang mga ninuno na si Ibrahim at saka si Ismail. At ito, parang baliwala sa kanya. Ang gusto niyang maibalik ay itong 200 na kamelyo. Sabi niya, kung yan lang ang gusto mo, ibabalik ko yan. Yalla, ibinalik nga. At sabi ni Abraha kay Abdul Muttalib, sa totoo lang nagtataka ako, bakit yan ang nasabi mo? Kasi, ang iniisip ko kasi, ang sasabihin mo, huwag mo kami lusubin, huwag mo sirain ito, sagradong lugar ito. Pero ang sasabihin mo, ang in-expect ko. Pero hindi ko akalain na yan lang pala ang sasabihin mo. Alam niyo ang sinabi ni Abdul Muttalib, Masya Allah. Minsan ng tao, hindi natin nakikita na akala mo, do not underestimate anyone. Yun ang punto din eh. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Nagkaroon na siya ng judgment dun kay pero malalim din pala ang iniisip ni Abdul Muttalib. Ang sinabi niya, Ana Rabbul Ibl wa hadha al-bayt fihi ilah Rabbul bayt yahmih huwa alladhi yahmih alladhi at'amahum min khawf wal ju'. Tignan niyo mga kapatid, itong Suratul Fil, magkasabay pala ito na ipinadala ng ang sura ng Quraysh. Subhanallah, yung Suratul Quraysh na yan, yung Ashabul Fil at saka yung Suratul Al-Quraysh na yan sa Fishita ay magkasabayan. Anyway, tafsir yun, wag na natin pasukan yun. Dito tayo sa history ng propeta. Ngayon, sinabi ni Abdul Muttalib, hindi ako nababahala kasi ako ang tagapangasiwa, ako ang nag-aalaga at yung mga aalaga ko na mga ibil na yan, yung mga kamelyo na yan, at yan ang kailangan ko. Pero yung bait na yan, yung Kaaba na yan, wala kong ano dyan. Dahil mayroong Diyos na siya ang magpuprotekta sa kahit sino mang gusto niyang sirain ang bait na yan. At siya ang puprotekta, wallah, mayroong ng Allah na puprotekta sa kanyang Kaaba kung bakit ito nangyari. At kung nangyari ito mga kapatid, bumalik si Abdul Muttalib sa mga taong ito at sinabi niya, O aking mga tao, mga Ahlul Quraysh, kunin niyo ang mga gamit niyo na mga importante na kailangan ninyo. Lisanin ng Kaaba, lisanin ng lugar na ito dito sa Makkah, dito sa malapit na nandito sa Kaaba, at pumunta kayo sa mga kabundukan dahil batid na niya at alam niya na dahil ito ni Abraha al-Habashi at titignan natin kung ano ang magiging resulta kung ito ay poprotektahan ng tunay na tagapaglikha na siya ang poprotekta sa Kaaba na ito. Dumating ang ayah. Itong ayah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Alam tara kayfa a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba isinaalang-alang ang kasaysayan kung paano pakitunguhan ng inyong Panginoon ng Allah ang mga kasamang sakay ng elepante o Muhammad? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allahu Akbar. Hindi nga ba nagawa niyang biguin ang kanilang masamang balakin upang wasakin ang Kaaba?
Wa arsala alaihim tayran ababil, at siya ay nagpadala laban sa kanila ng mga kawan ng mga ibon na kung tawagin ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, nagpupukol sa kanila ng batong yari mula sa pinatigas na luad. Allahu Akbar. Faja'alnahum kaashab faja'alnahum kaasfim ma'kul, kaya sila ay kanyang ginawang tila nginuya at pinakain ng dayami. Mga kapatid, ang pagpapaliwanag dito ng mga pantas, subhanallah, itong ashabul fil, noong sila ay papunta pa lang, doon pa lang sa lugar, ano yung sinabi natin ng lugar? Muhasir. Doon pa lang sila, hindi sila naka-move. Doon pa lang ay dumating na ang mga ababil, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sundalo. Sundalo sa mga Quray at sundalo ng Allah, itong mga ibon. Sabi ng mga pantas, ang mga ibon na ito ay dalawa ang nakagamitan nito na nabanggit sa Quran. Una ay ang ibon na kung saan nagbabalita kay Propeta Sulaiman alayhi salatu wasalam, hatta ya'tihi bi khabaril al-yaqin. Sinabi na nagbabalita ito patungkol sa kung ano yung nakita niya sa Yaman, na patungkol ito dun sa mga nakita niya at binalita doon kay Sulaiman. Dito nagamit na naman ang tuyur, na ito ay para sa parusa sa mga gustong lusubin ang Kaaba. Ngayon, subhanallah, ang sabi ng mga pantas, nung ito ay pinaulanan sila ng mga ababil, ng mga bato o mga matirik na bato, mga kapatid, palapit na tayo rito mga kapatid, oras na natin, at yung matitirik, 3 daw ang ipinabato rito. Yung isa nahulog sa paa ng bawat isa ng mga tao, yung isa sa kaliwa at isa ay sa kanan, at yung isa ay sa ulo. Pati na rin yung mga elepante ay lahat sila ay ganun din nangamatay. Ngayon, ang sabi ng mga pantas, nung ito ay nahulog na ang ano dito sa mga ashabul fil, ay nagkaroon din ng sakit, matinding sakit, marad. Al-marad kisman, 2 sakit na uri na tumama dito sa mga ashabul fil. Una ay al-maradu hasbatun. Al-hasbatun, ito yung nag-iinit na lang ang katawan ng mga taong ito na lumusob doon sa Kaaba. Hindi pa sila dumating sa Kaaba, naglulusob bisiddatil harara. At yung iba naman ay tinawag na sakit na jawdari o judari. Judari, ang itong sakit na ito ay sakit ng katawan na pag tumama sa iyong katawan, pati mismo ang iyong mga buto ay nagkakahina-hina at nawawalan na ng lakas. Mga kapatid, nagbigay sa akin ng alaala itong coronavirus. Coronavirus, hindi natin nakikita na sakit. Hindi natin alam, ginawa ba ito ng mga Chino? O ito ba ay kasama ito sa programa? Alam natin, programa ito at kagustuhan ng Allah. Pero nagbigay sa akin ng alaala, subhanallah, pag ang sakit na ipinabigay ng Allah dito sa sanlipa nito, walang makakapagpigil. Tingnan mo, doon sa ashabul fil na yun, 2 sakit na dumating sa kanila, at doon din pabalik at tumakas si Abraha doon pa lang sa daan, at hindi siya dumating sa Magka, at siya ay nabawian ng buhay at namatay. Sabi ng Allah, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tara, nakuha natin ito. Yung tara al-basariya wa tara al-yaqin. 2 klase ang ra'a. Ra'a al-basariya wa ra'a al-yaqin sa luga ng Arabic. Ra'a al-basariya, yung nakita mo mismo, na shahid mo. Ra'a al-yaqin, yung yaqin na ibig sabihin hindi mo siya nakita pero pinaniwalaan, naniniwala. Ngayon, bakit ito sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad? Anong uri ng ra'a ito? Hindi ito ra'a al-basariya, ngunit ra'a al-yaqin. Ito yung ra'a al-yaqin na ibig sabihin, ipinabalita at sinabi kay Muhammad, at ito'y totoong kaganapan at yaqin, naniniwala yun. Kaya sinabi ng mga pantas, there are 3 kinds of knowledge. Al-ilmu al-yaqin,
wa ilmu aynul yaqin, wa ilmu bihaqqil yaqin. Ang tatlong uri ng kaalaman. Ang kaalaman na yakin, na tigib na paniniwala, na alam mo yun. Hindi ba? Tayo minsan naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakita. Katulad halimbawa, very clear lang ito mga kapatid. Yung mga taga dyan sa Pilipinas na hindi nakapunta sa Makkah, naniniwala sila na may black stone. Ilmu yakin yun. Hindi nila nakita. Pero ilmu aynil yakin, ang ilmu aynil yakin, makikita nila sa pamamagitan ng pagkita sa telebisyon. Manood sila sa telebisyon ng Makkah, direct sa Pilipinas, makikita nila, ito yung naririnig ko. Pero ngayon, nakita na ng aking mata na nakikita ko itong kaabay na ito. Ang pangatlong kaalaman ay bihaqqil yakin, hindi mangyayari na bihaqqil yakin hanggat ito ay hindi mo mismo makita at masaksihan. Ako, naniniwala na may black stone pero hindi ko siya nakita nung maliit pa ako. Nakita ko siya, aynul yakin, nakita ng mata ko nung nakita ko sa telebisyon. Pero nakapunta na ako ng Makkah, nagpa-picture pa ako doon, yun yung bihaqqil yakin na totoong kaalaman na hindi ka maniwala maliban sa ito ay makikita mo at masasaksihan mo. At yan ang mga uri ng kaalaman mga kapatid. Marami pang hindi ko nasabi, pero subhanallah, pupunta tayo kung sino yung mga anak ni Abdul Muttalib, sino yung mga anak niya na kapatid ni Abdullah. Pero oras na para tayo ay buksan natin ang question and answer portion. Wa jazakumullahu khairan. Kasama pa rin ito sa mukaddimah at kasama pa rin ito sa pagsisimula. Hindi ko alam kung nakapagsimula tayo. Naalala ko ang mga kasabihan ng mga Maranaw na igira apipunan so lalag na sulalag sa marantaw na dapan kapuni. Ibig sabihin, pag nagsimula yung istorya pero hindi pa nakakalahati, isipin nyo, hindi pa tayo nakakapunta dyan sa kapanganakan ni Propeta Muhammad. Pero inshallah, sabik na ako next week. Samahan nyo uli ako. Paano siya nung kapanganakan niya, sino yung mga kapatid ni Abdullah, at ano yung mga kaganapan. Maraming surprise na mangyayari. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum limusyahadatikum. Gantimpalaan kayo ng Allah mga kapatid. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ala wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Salamat sa walang sawa, walang kapagurag na pagpapaliwanag sa amin ng talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sila pong may mga katanungan ay maaari na po tayong magtanong, at sa mga gusto magbukas ng mic, alhamdulillah ay maaari po kayong magbukas ng mic. Mashallah. At mashallah Ustaz, kanina nakikita natin na mga babae ang mga sumasagot ng inyong mga katanungan. At sila po ay mga active participants natin. Alhamdulillah Ustaz. Mashallah. Hindi yan may pagkaila kapatid na Sherhan. Sino ba sa mga kababaihan na faqiha, matalino, at pinili na naging asawa ni Propeta Muhammad kundi si Aisha radhiyallahu anha? Isang babaeng may dunong, may wisdom. Kaya ngayon, ang mga kalalakihan, natatalo na dahil sa dami ng mga babae. At kung isipin mo naman, di ba, sa klase natin, sa pag-aaral, minsan 4, 5 ang lalaki, pero ang babae marami. Pero minsan din, pag nakikita mo, mayroon ding mga kalalakihan na mashallah. Hindi lang nagsasalita yan, pero yung utak niya umiikot din, nag-iisip. Mashallah. Meron na pong katanungan dito galing kay kapatid na J. Castillo Ustaz. Ang tanong po ay, Blackstone sa Makkah sinasamba daw po ng Islam? Maganda yan, Jay. Jay, alhamdulillah, sana ito ay maraming beses na natin ito pinapaliwanag. Maraming din mga kapatid nagpapaliwanag dito. Kailanman ang Blackstone na yan ay hindi yan sinasamba. Kailanman ay hindi yan hinihilingan o inaalayan ng anupaman. Kung ano yung mga nakikita natin ng mga Muslim, inahawakan nila at ito ay hinahalikan nila, laba sa bihi. Okay lang yun. Kasi ginawa ito ni Propeta na hinalikan pa mismo niya itong Blackstone na ito. Pero hindi nangangahulugan na ang mga Muslim ay sinasamba nila ito. Ito ay kanilang
o ano pa man ang mga paniniwala nila dito. Di ba? Nakuha na natin yun nung last week nung mga 2 weeks ago, na sinabi ni Umar ibn al-Khattab, kung hindi ko lang nakita ni si Propeta Muhammad ay inalikan kanya, hindi kita ahalikan. Li'annaka la tadur, wala tanfa. Ikaw ay hindi ka kailanman makakapagbigay ng kabutihan at hindi ka rin makakapinsala. Kung hindi ko nakita si Propeta Muhammad inalikan kanya, hindi rin kita halikan. Kaya ang paghalik sa itong black stone ay ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Soon na lang ito, may reward ka kung gagawin mo. Kung hindi mo gagawin, wala ka naman kapinsalahan. At ito lang ay lagi natin to sinasabi, kailanman hindi ito sinasamba dahil wala itong magawa. Ito lamang ay isang simbolo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang black stone na ito mula sa langit, at dati ito ay puti mula sa paraiso at naging itim dahil sa kasalanan ng mga tao ayon sa tafsir ni Ibn Kathir. At pagkatapos ito ay nagawa dyan na inilagay ni Ibrahim. Yung ibang panta, sinabi si Jibril daw nagpalagay dyan na ilagay ito, at yun nga bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim, bahay dalanginan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. At kung titignan natin dyan, nagkakaisa ang mga Muslim na sila lahat ay pantay-pantay. Ang tunay na malugod at mahal ng Allah ay kung sino yung tunay na matakutin sa Kanya. MashaAllah, jazakallahu khairan Sheikh, jazakallahu khairan dun sa nagtanong po. At may dagdag natin doon, Ustaz, no? Napakaganda ng Islam na mayroong Kaaba, na mayroong isang direksyon ng pagsasamba. Yung ibang pananampalataya, walang direksyon yung kanilang pagsasamba at saka yung pagpapatayo nila ng mga simbahan. Correct. At yung Kaaba na yan, sagrado yan mga kapatid. Kung titignan natin, marami ng mga scientists na nagpo-prove na hanggang ngayon nakikita natin na pag ginugol mo yan, napaka-sentro sa equator at napaka-banal, subhanallah. Marami itong mga sinabi dito, yung mga fantasy, kung ano yung mga miracle dito sa Kaaba na ito. Alhamdulillah, isa ang direksyon natin at isa ang pinagtatawafan natin. Diyan ipinapakita ay yung universal ng pagkareliyon ng Islam at ang pagkakaisa ng mga Muslim sa kanilang pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, at direksyon ito. At ito ay siyempre tawqifiyya tayo. Ang paniniwala natin tawqifiyya, ibig sabihin sami'an wa ata'na, narinig namin at ito ay sinunod natin. Yun ang ating pananampalataya sa Islam. MashaAllah. Jazakallahu khairan Ustaz sa karagdagang paliwanag. Galing kay kapatid po Ustaz, Assalamualaikum Sheikh. Sino po yung nag-ulat dahil namatay naman ang lahat ng tropa ni Abraha? Sino ang nag-ulat at namatay naman ang mga kasama ni Abraha? Mga kapatid, pwede na nating sabing dalilul akli. Ano yung dalilul akli? Logic. Ang history natin sa Pilipinas, sinong nag-ulat nito? Sino yung mga nag-storya nito? Okay, nangamatay din yung mga taong yun, pero ito ay naisulat na sa kasaysayan. Ano pa kaya kung itong nangyari na ito ay mismo ang nagkwento ay ang banal na Quran? Ang Allah mismo ang nagkwento patungkol sa Ashabul Fil. Quran, tafsir ng mga pantas, lahat ito, at wala ng obra pa, at wala ng sino pang magpapasinungalin, dahil pag nagpasinungalin na tayo sa Quran, yun na ay pagiging kufr, labas na yun. At alhamdulillah kapatid, alam ko, naniniwala ko na ikaw ay itinanong mo yan dahil yung ang sabi na hatta yatma'innu qalbi. Para maging panatag lang ako, malaman ko. Kasi ganyan tayo, gusto natin maging panatag at malaman kung ano yung totoo. Ito mga kapatid, naisulat ito sa mga kasaysayan. Wallahi, pati rin ang mga kasaysayan. I-search nyo yan, maski yung sa Encyclopedia Britannica, lahat niyan. The story of the house of the black stone, English. I am encouraging you. I-research nyo yan. Makikita nyo rin yan, ang mga story patungkol dyan. Tapos, hindi na tayo magtataka sino man nagsulat din, namatay na yung mga kasama niya. Hindi yun, ano. Pero ang punto rito, ang shahid, totoo at kaganapan at walang pag-aalinlangan ang patungkol sa nangyari sa kwento sa mga Ashabul Al-Fil. MashaAllah. Jazakallahu khairan Sheikh. At MashaAllah, jazakallahu khairan sa mga nagtatanong po. Ang dami natin natututunan sa mga katanungan po ninyo, mga brother and sisters. At ito po, galing kay Sister Nuripa Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, bakit po tinawag ang Kaaba na Baitullahil Haram? Curious lang po.
umiinom ako ng kape para nainitan din ako ng mainit na mga katanungan ninyo. Masya Allah. Okay. Baitullahil Haram. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Inna awwala bayti wudiya linnasi lalladhi bi Bakkata. Mismo ang Allah ang nagsabi sa Quran. Katotohanan, ang una na bahay dalanginan dito sa kalupaan ay ang Bagka. The old name of Makkah is Bagka. Okay? Ngayon, dahil ito ay Bagka, tinawag na Baitullah dahil bahay ng Allah dito sa kalupaan na haram. Bakit tinawag na haram? Kasi haram, ipinagbabawal dito ang anumang mga pwedeng minsan gawin natin pag wala ka doon sa haram. Ipinagbabawal doon ang pagpapatayan. Kung makikipagpatay ka, Muhammad, wag dito sa Baitul Haram, lumabas kayo. Not unless kung sila mismo ay dumayo dito, pero iniiwasan ng pumatay dyan. Iniiwasan dyan ang pumatay dyan ng mga uri ng mga insekto. Iniiwasan dyan at haram na ikaw ay magputol-putol dyan ng mga kahoy, dyan mismo sa haram. So ito ay tinawag na bahay dalanginan, bahay ng Allah dito sa kalupaan, para dito siya pinupuri, niluluwalhati para nararamdaman ng mga kamusliman ang pagkakaisa nila dito sa mundong ito na sila ay pantay-pantay lahat sa Allah. Isipin mo, nagtatawaf ang isang magsasaka at ang gobernador at mayor na magkasama sila. Wala silang kasama na, maski yung mga security, yung mga mayor, mga prince na yan, maliban na lamang dahil minsan talaga kailangan din proteksyonan yung mga king o mga minsan nagtatawaf pa rin sila. Pero the same scenario kung paano magtawaf ang isang alipin o isang ordinaryong tao. Diyan natin nararamdaman yung pagpapakumbaba ng bawat isa, at yan ay ginusto ng Allah. Bakit mga kapatid? Dahil diyan natin tinatamo ang kapanatagan. Waman dakhala alayha amina. At sinong pumasok dyan natin nararamdaman ang tunay na kapinatagan. Wallahi mga kapatid, alam natin ito. Ang sino mang sa atin nakapunta sa Makkah, iba ang pakiramdam mo. Iba ang pakiramdam mo sa buong mundo pag nandoon ka mismo. Iba yung kapanatagan, katahimikan, yung wala kang problema. Halos parang naisip mo nasa ibang mundo ka. Sagrado talaga ang Makkah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. MashaAllah. Jazakallah khairan dun sa nagtanong. MashaAllah. Jazakallah khairan, Sheikh. So, napakaliwanag ng paliwanag ni Ustad. Maliwanag sa maliwanag. Yung haram ay sagrado. MashaAllah. Sagradong lugar. MashaAllah. Sa mga Muslim at sa lahat po ng sangkatauhan. At may katanungan dito, Ustad, sa galing kay kapatid na Kings Butingting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustads, pwede po bang pakiulit nung 3 klase ng kaalaman? Na Butingting. Masya Allah, Butingting. Napakaganda ng tanong mo, kapatid. Ang 3 uri ng kaalaman. Ang kaalaman ay al-ilmul yaqin. Ang kaalaman na yakin, na tigib, na totoo. Ang katulad niya ay ang kaalaman sa paniniwala natin na may parusa sa libingan, mayroong siratal mustaqim, mayroong paraiso, mayroong impyerno, mayroong mga anghel, nandyan ang Allah. Ilmul yakin, kaalaman yun. Nagtigib na paniniwala ng puso. Ilmu ainal yakin. Yung ilm na kaalaman na nakikita. Minsan, ang mga tao, natututo sila doon sa pamamagitan ng kanilang nakikita. Hindi ba? Paano mo nakikita ang isang bagay? Pag nakita mo yun, naobserban mo na yun. At kaalaman na yun. Minsan nga may kasabihan ng mga maranaw. Sabi nila, kala aswa o kala asima. Dami ng kaalaman na matututunan mo sa dami ng na-observe. Natututo ka na. Ang bata natututo sa pamamagitan ng kanyang pagkakita sa isang bagay. Yun ang mga example noon. Pangatlo,
bihaqqil yaqin, ang kaalaman ko na ganap na kaalaman, at ito ay matatamo sa mismo ay nandoon sa lugar na ano ang inaalam mo. Okay? Halimbawa, itong Kaaba, hindi ka na paniwalaan mo meron. Nandiyan ka sa Pilipinas, hindi ka nakapag-Hajj. Pero, nakita mo siya sa TV, doon na nakita mo siya sa Ra'a, Ain, nakita ng mata mo. Pangatlong kaalaman ay pag dumating ka na dyan, kapatid na butinting, inihiling ko sa Allah, insyaAllah. Nakapunta ka na ba sa Magka, kapatid? Kung hindi ka pa nakapunta, punta ka dyan. Ya Allah, sana pahajin mo, paumrain mo ang kapatid natin na si Butinting para makita niya ang katotohanan patungkol sa Kaaba. Amin. Amin, amin. Tanong mo kay kapatid natin kung nakapunta. Brother Kims, nakapunta na po ba kayo sa Kaaba? Sana mabukas na Ustads ang border natin dito, Qatar and Saudi. Para makabisita na kami dyan. Amen, 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 amen. Sana magkita-kita tayo. Saan si Kims? Nakapunta daw ba sa Kaaba? Wala. Mashallah. Si Brother Kims, andito ka pa ba? At mashallah Ustads. Jazakallah. Opo Ustads, ang sabi ni Brother Kims Butingting, jazakallah khairan po Ustads. Opo Ustads, inshallah, makakabalik po. So, Alhamdulillah. galing na po yata siya doon Ustads. Alhamdulillah. Good. Mashallah. Time check po, nasa 10:19 na po tayo ngayong gabi. At mashallah Ustads, nag-average ang ating attendees from 45 to almost mga 50 na attendees. At marami sa atin, iba't ibang lugar. Mayroon nasa Saudi, may mga nasa Pilipinas pa, mashallah, na nagpupuyat talaga upang makinig po ng ating online Islamic Studies Ustads, mashallah. So kung may mga katanungan pa po, meron pa po tayong oras na maaari pa tayong mag-entertain ng mga katanungan. Bismillah. At habang walang katanungan Ustads, mayroon akong isi-share Ustads na paano natin sasagutin Ustads. May mga nagtatanong sa atin na bakit pag nagtatawaf kayo sa Kaaba, bakit 7 beses? Bakit hindi 3, hindi 8, hindi 10, hindi 1? Bakit 7? Okay. Paano yung advice niyo Ustads? Pwede, yun nga, ibabalik natin doon sa kaida, rule, Islamic rule, na tawqifiyah. Ano yung tawqifiyah? Ibig sabihin ay, sami'na wa ata'na. Naniwala tayo, narinig natin kung ano ang inutos ni propeta, paano niya iginawa ito. Bakit ito 7 beses? Katulad ng pagdarasal natin sa Fajr. Bakit 2 beses? Minsan ka na itanong ko sa sarili ko, bakit hindi na lang ang Fajr ay 1 beses na lang? Yung isang 1 rak'a lang, para nagpapatunay na ang Allah ay iisa. Hindi ba? Parang ang sarap nun eh. Ya Allah, patawarin mo ako. Ito ay galing ito sa katang isip ko. At hindi ako kailanman ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa iyo dahil ako ay tigib na tunay na naniniwala sa kaisa ng Allah at ang kanyang pagkadyos. Pero ang patanong sa mga ganitong bagay, bakit ang sala? Bakit 5 beses isang araw? Bakit hindi 3 beses? Katulad ng mga Shia, ginagawa nilang 3 beses. Which is kung bakit sila ligaw ay ganun dahil 3 beses. Samantalang ang propeta itinuro niya 5 beses isang araw ang pagsasala. Okay? Ang pag-aayuno. Bakit ang pagkain ng baboy? Bakit bawal? Dahil masama ito sa atin. Ngayon, ang tanong ito ngayon, bakit 7 beses? Mga kapatid, ang Islam minsan may mga hikmah, may mga wisdom na hindi natin alam. Minsan tinanong ko, bakit tayo nag-iikot? Minsan nahirapan dyan yung mga tigulang, katong mga tigulang na dihan at sige silang magkuan, Kaaba. Minsan, ito kawawa naman ito mga to. Mga kapatid, subhanallah, kung isipin mo, di ba ang mundo ay umiikot? Allahu Akbar. Ang mundo ay umiikot. At ayon sa ibang mga pagpapaliwanag ng mga pantas, lahat ng mga anumang nakikita natin dito sa mundo, ito sila lahat ay umiikot sa pag-ikot ng kanilang mga orbits. They have their wakulun fi falaki yasbahun. Bakit 7 beses? Allahu alam. 7 beses kung bakit siya dahil yun ang itinuro ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At maraming kasagutan, marami pang ibang pagpapaliwanag dyan ng mga pantas. Ang sa atin lang, paniwalaan yun, gawin yun,
minsan doon na lang natin nadidiscover na kung bakit ito ay itinutos ng Allah dahil yun ang mabuti sa atin. Yan mga kapatid ay umurul ghaibiyya, umur at tawqifiyya. Ipinapasaala natin sa kanya dahil ang Islam, pagsunod at pagtalima at pagsuko. Yun lang yun. Pagsunod sa kung ano ang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa idza amartukum bi fa'atu biha. Pabag ako'y pinutusan ko kayo, gawin nyo. Ano ang ipinagbawal ko, ipagbawal nyo. At yun ang pagmamahal sa propeta. Minahal mo at sinunod mo si propeta, ganun din na sunod mo ang iyong tagapaglikha. Jazakallahu khairan Ustad. Sa naway makapunta tayo at magsama-sama dyan sa Makkah tulad na nakikita namin na nasa picture na sa background mo, Ustads. O nga, ano, nandyan, no? Ayan. Magka, Allahu Akbar, mashallah. Mashallah. Galing katanungan Ustads, galing kay kapatid na J. Castillo Ismail, may naririnig po ako na may anak daw si Jesus Christ kay Magdalena. Totoo po ba ito? Sinong pangalan yung nagtanong? Si kapatid na J. Castillo Si Ismail. kapatid na J. Castillo, kung saan mo narinig yun, itanong mo sa kanya. At para mabigyan mo rin kami ng kaalaman na tunay na kung saan mo narinig at saan mo nabasa, tuklasin mo yun kasi bagong kaalaman yan sa atin ngayon. Kung magkaroon siya ng anak kay Magdalena, Allahu alam, hindi ko alam. At ang alam ko, babalik siya at doon siya makapag-aasawa sa pagbabalik niya ni Jesucristo, si Isa ibn Maryam. Pero kung nagkaanak siya kay Magdalena, Allahu alam, di ko alam. Sinong Magdalenang yon? Sinong babaeng tinutukoy ng Biblia? Sinong saan mo narinig? Please lang kapatid, alamin mo yon. At gusto ko next week, ibalita mo sa amin para may bago tayong dagdag kaalaman. Mashallah. Jazakallah khairan Ustads. At galing kay kapatid William Abelar, mashallah, magandang katanungan ito. Assalamualaikum Ustads. Ano po ba ang wisdom doon sa pag-asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha? Ito po ay maaaring inaatake ang mga Muslim dito sa pag-aasawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Aha, mashallah. Hindi ko alam kung sana may video ako na ginawa patungkol dyan. Yung pag-asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Una mga kapatid, ang pag-asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha ay kanyang panaginip. 2 beses na panaginipan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Aisha ay kanyang magiging asawa. Dumating sa kanya si Jibril at sinabi niya, Hadihiya zawjatuk. Ito ang magiging asawa mo, Muhammad. Pagkatapos ng kanyang pag-asawa, nung namatay na si Khadija at sumunod si Sauda bintu Za'ma. Tapos napangasawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam after 4 months or 6 months na pangasawa niya si Sauda bintu Za'ma, napakasawa niya. Alalahanin ninyo, si Aisha, bago pa siya pakasalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kagawian na at kakultura na ng mga Arabo na sila sa kapanahunan na yon ay ang mga nasa murang edad na mga kabataan, mga bata ay napapangasawa na. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, 6 years old, dagdagan ko pa para matigil na yung mga, lalo na yung mga tao na sumisira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Aisha radhiyallahu anha, makakati ang mga dila nila sa kanilang panlilinlang at pagpapasinungaling kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba nila alam? Hindi ba nila ito pag-aralan? Pati sa mga Kristiyano, mga Hudyo nung unang pa, mayroon 5 taon, 6 na taon. Punta nila dyan sa Google, makikita na nila na may mga hari na 6 years old, 7 years old, pinapakasalan na nila. Tapos itong si Aisha, hindi mapigil-pigil ang kanilang mga bunganga sa pagbibigay ng maliit na mga maling paratang kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi si Aisha radhiyallahu anha ay khataba, mayroon una ng mag-aasawa sa kanya. Sino? Kultura pa lang ng mga Arabo na yon. Noong siya ay betrothed na siya doon, nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay magiging asawa pa niya. Dumating sa kanya ang isang babae na kamag-anak nila yon. Sinabi niya,
o propeta, bakit hindi ka mag-asawa? Asa dyan si kay ano? Sabi niya, bakit sino? Sabi niya si Aisha. Sabi niya, ang anak ng kaibigan ko? Sabi niya, anak ng kaibigan mo. Na anak ng kapatid mo. Tapos ipinarating kay Abu Bakar. Nagtaka si Abu Bakar. Dumating itong babae doon kay Abu Bakar, wala pa doon si Aisha. Wala pa doon si Abu Bakar. Sabi niya kay nanay ni Aisha, si Ruman, anong dumating sa inyo na napakagandang liwanag na balita? Sabi niya, ano yun? Si Propeta Muhammad, dinihiling niya ang kamay ng iyong anak na si Aisha. Sabi niya, ha? Nagtataka si Ruman dahil sabi niya, best friend sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at saka si Abu Bakar. Sabi niya, pagdating si Abu Bakar, sabihin natin yan. Si Abu Bakar radiyallahu anhu, dumating si Abu Bakar Siddiq at nung iparating ito, pumunta siya. Sabi niya, ang anak ng kanyang kapatid. Sabi niya, ipinarating kay propeta. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, oo, anak ng kanyang kapatid sa Islam sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, magkaibigan sila, magkapatid sila sa Islam, pero halal yun sa kanya. 6 years old pa lang si Abu Bakar pumunta doon sa nakabitrod sa kanya, sa bitrod na kay Aisha, at ipinaalam niya, ano nang nangyari doon sa anak niyo na gustong pangasawain si propeta itong si Aisha. Sabi niya, kung ganun lang naman ang mangyayari na baka ang anak ko ay maging Muslim, parang hindi ko gusto. Gumaan ang loob ni Abu Bakar Siddiq. Sabi niya, alhamdulillah, hindi ko na magiging kasalanan dahil mismo nanggaling sa kanila na hindi nila itutuloy ang pagiging pag-aasawa nila sa aking anak na si Aisha. Ngayon, dumating si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha at dahil ito ay panaginip ni propeta at ang panaginip ng mga propeta, ito ay nagkakatotoo. At ito ay galing mula sa Allah. 6 years old, 9 years old, ganap na dalagang-dalaga na si Aisha, doon nakapasok na si propeta sallallahu alaihi wasallam. Diretsuin na natin, nagkasama na sila sa isang bahay. Ano yung nangyari? Mag-asawa na sila. Pero si Aisha, ang utak niya mga kapatid, advance, matalino, may hikma, alam niya yung dapat, alam niya yung mali. Sa murang edad ni Aisha radhiyallahu anha, subhanallah, kung bakit ito pinili ng propeta, ay dahil mula sa kanyang Panginoon. At para maging malaman natin na sambayanan mga kamusliman na pwede pala mag-asawa, importante yung babae, nagdalaga na siya. Dumating na sa kanya yung mens. At ang mga Jazirat al-Arab, dahil sa init ng panahon, nagkakadalaga na yung mga kababaihan. Mga kapatid, napapalaki ko ang boses ko, hindi ako nagagalit doon sa kapatid natin na nagtanong na yan. Alam ko gusto niya malaman yung tunay. Hindi yan para sa kapatid. Para ito sa mga tao na mapanira, mapanliit at hindi matigil-tigil ang kanilang paninira kay Propeta Muhammad at kay Aisha radhiyallahu anha. Ito ay banal, sagrado na ikinasal sila at ito ay sang-ayon sa batas ng Islam at ito rin ay sang-ayon sa batas ng mga Arabo sa una na yun. Bakit? Dahil kung ito sa oras ng kapanahunan na yun ay bawal sa kanila, doon pa lang uhusgahan na si Muhammad. Tignan niyo itong si Muhammad na propeta, pinakasalan niya ng 9 years old na batang ito, hindi yun kumalat sa mga Arabo. Bakit? Kasi natural na yun sa kanila. Dito lang naman ngayon nagkakalat ngayon itong mga balita na pagtungkol dyan eh. Dahil sa paninira nila at hindi matigil-tigil ang kanilang pag-ano kay Aisha radhiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah at isa siya sa mga kababaihan sa paraiso at isa siya sa pinakamamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang hikma. Ngayon, pwede natin, dito na tayo magtatapos. Ang hikma, bakit niya pinakasalan? Batid niyo ba na si propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng kanyang mga tigulang, may mga edad, mga balo, namatay ang asawa, nahiwalay sa asawa, pinangasawa niya dahil awa at habag at tulong sa mga kababaihan. Si Aisha, kung bakit niya ito pinakasalan, mula sa Allah. Hindi mismo sa sarili niyang kagustuhan niya. At hindi kailanman as pwede mong sabihin dahil sa kalasuan at kamanyakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullahu ladina yaquluna hadal kalam. As-sayyi ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pinakasalan niya, sagrado mula sa Allah. Dahil mga kapatid, ang hikma doon, si Aisha, may dunong matalino. Ngayon, sa kapanahunan ngayon, kung bakit dumami ang mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil kay Aisha. Dahil laha quwatul hifz, mayroon siyang pinakamatalino at napakamalakas ang kanyang memorya. Halos lahat ng mga kababaihan sa kapanahunan na yun, itinatanong nila anong nangyari kay propeta sa mga patungkol sa mga kababaihan. Si Aisha, kanat faqiha, kanat dhakiha, kanat hifdul qawi. Siya ang sumusulat, siya ang nakaka-memorize at siya ang dunong ng matalino. Bakit?
Dahil yun ang hikmah ng Allah doon. Masya Allah. Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallah khairan dun sa nagtanong. At nang dahil kay Aisha radhiyallahu anha, ang ating nanay, ang dami natututunan sa Islam. At hindi yata tayo makaka-encounter ng mga kapaliwanagan sa Islam kung hindi natin na nakakasama o nalalaman ang iniulat ni Aisha radhiyallahu anha. Halos lahat ng pangyayari sa buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay lagi po siyang kasama. At Ustad, sa time check na sa time at 10:33 na po tayo, pero mayroon pang mga katanungan na pumapasok. Kaya pa ba, Ustads? O dito na tayo magtatapos at sa susunod na lamang natin ipagpapatuloy, Ustads? Para pagkatapos nyo, mag-stop na tayo. Kasi kami may dito sa Saudi Arabia, bukas holiday, wala kaming pasok. Alhamdulillah. National Day bukas daw dito sa Saudi Arabia, wala kaming pasok. Pero ang inisip ko kasi dyan sa inyo sa Qatar at yung mga taga dyan sa Pilipinas, madaling araw ngayon, gusto na nila matulog, magpahinga. So isang tanong na lang kapatid, kalugdan tayo ng Allah at dagdagan ang ating kaalaman at pagmamahal sa Islam, wallahi. O ano yung isang tanong na lang kapatid, Sirhan? Galing Ripa Ibrahim, Chef, di po ba lahat ng asawa ng propeta ay nanay natin, mga Muslim, at ang nag-declare ng kasal niya ay si Allah? Ummul Mu'minat. Ang ibig sabihin nun, nanay ng mga kamusliman. Depende sa term, ano yung pag-unawa mo dun. Kasi kay Aisha ay Ummul Mu'minin. Siya yung ina ng mga mananang. Okay, pwede natin i-consider sa ganun. Pero yung kasal na isa sa nabanggit, inshallah kukunin natin yan. To be advanced, doon patungkol kay Zainab. Kay Zainab bintu Jahash. Si Zainab bintu Jahash, ito yung nabanggit sa hadith. Subhanallah. Si Zainab ay asawa ni Harith. Si Harith na naging ampun-ampun ni Propeta Muhammad ay napangasawa ni Zaid bintu Haritha. Si Zaid bintu Haritha na adopted siya ni Propeta Muhammad nung nagkahiwalay sila ay pinakasalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nandyan na naman yung mga taong makikitid ang utak. Bakit pinakasalan ni Propeta Muhammad ang asawa ng kanyang ampon? Ito ang sinabi ni Zainab bintu Jahash. Ako ay, kung sa pagmamalaki, hindi naman ako nagmamalaki, pero natutuwa lang ako at lubusang nasisiyahan. Dahil ang mga si Propeta Muhammad, pinakasalan niya ang kanyang mga asawa dito sa lupa, sa mundo. Pinakasalan niya, mayroong mga nag sa kanya na mga nag-mediator. Ito, pakasalan mo si Aisha, pakasalan mo si Sauda, pakasalan mo si Khadija bintu Wahab. Pero si Zainab bintu Jahash, pinakasalan ako ng propeta, hindi dito sa mundo. Ikinasal kami ng Allah doon pa lang sa langit. Allahu Akbar. Bakit? Kasi mismo ang ayat ng Allah, ang salita ng Allah bumaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa ayaw at gusto mo Muhammad na ayaw mo pakasalan itong si Zainab. Anong aya? Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minat wa ma kana lil mu'minina wal mu'minata idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyara. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minata idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara. Hindi kailanman nararapat sa mga kamusliman na mga mananampalatayang mga kababaihan at mga kalalakihan na kung ano ang hatol na batas na itinalaga ng Allah at ang kanyang propeta, ay ang mga taong ito ay magkakaroon sila ng pag-aalinlangan at hindi pagsunod. Ikaw pati ikaw Muhammad, hindi ka kailanman pwedeng hindi ka magsabi mo na ayaw kung ito ay batas ng Allah. Si Propeta Muhammad, kung tutuusin natin, ayaw din niya mangyari yun mga kapatid, na maging asawa niya itong si Zainab, kasi alam niya, babatikusin na naman siya ng mga taong yun. Pero, ikinasal sila ng Allah at dumating ang pag-uutos sa kanya. So, yun ang sagot doon, sister, na kung sino yung naikasal, sa ikinasal ng Allah, ang nabanggit sa hadith ay ito si Zainab
bintu Jahash na pangasawa ni Zaid bin Haritha na ampun na inaanak ni Propeta Muhammad. Kukunin natin yun sa inshallah pag nakapasok na tayo. Hindi pa tayo nakakapagsimula sa story ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mga kapatid, gantimpalan kayo ng Allah sa inyong panunood sa tuloy-tuloy na ating pananaliksik. Wallahi, napakatamis ng kaalaman. Marami pa tayong gustong malaman. Sa dami ng nalalaman natin, sa dami ng I don't know nothing about Islam. And the more you discover Islam, the more you will be loved to Islam and the more you become closer to your creation, to your creator. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kapatid na sharehan, lahat kayo na nanonood at patuloy na nanonood sa mga video ito. At timpalan kayo ng Allah at dito sa inyo, sa mga kapatid natin sa Qatar at sa lahat saan man dito sa mundo. Gabayan tayo ng Allah, panatiling sariling ito at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Maraming salamat sa inyo. Wa ang Allah na ang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At dito naman nagtatapos ang ating magandang pagsasama sa online Islamic Studies natin. MashaAllah. At time check, 10:39 na po tayo ngayong gabi. Sherhan, nandyan ba si Kwan, si Mr.? Muli, next week. Sheikh Mix, andito po ba kayo? Mukhang busy yata si Ustad Mix, Ustad. Sige, pakisalam mo na lang ako sa kanya at saka kay Musa at saka lahat kayo na nandyan sa Qatar. Insyaallah, ilal liqa. Insyaallah, nataqabal fil mustaqbal biidhnillahi ta'ala. Insyaallah, amin. So, biyayaan nawa tayo ni Allah at naway insyaallah ay hindi lang tayo sa online magsasama-sama, bagkus insyaallah iduaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala magsasama-sama tayo hanggang sa loob ng Jannah. Amin. Rabbil Alamin. Amin. At kung man kayo ay makapasok sa Jannah, hanapin niyo po ako doon, Ustads, at kayong mga nakikinig. Amin. Inshallah bro. Inshallah. Allahumma amin. Mashallah. Amin lahat tayo. Jazakallahu khairan, Ustads. At dito na po magtatapos bilang panghuli pong closing remarks po, Ustads. Ano ang aabangan namin next week at kayo na rin po ang mag-close ng ating programa. Ang aabangan nyo next week, abangan nyo kung ano ang magkabana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, subhanallah. Gantimpalaan kayo ng Allah. Alam ko madaling araw na dyan sa Pilipinas, yung mga nanonood. Pinatay ko yung aircon, gusto ko magpawis dito ngayon. At maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Gantimpalaan kayo ng Allah sa walang sawang panunood, pakikinig sa mga salita ng Allah at salita at turo ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.